Legal authorization. Tama ba? Yes. Pag sinabi daw po natin na legal authorization, I just need to be definite about this kasi tatlo yan. Sino yung tatlo na yan? So sabi natin, we have now that children, tama ba yun? Children, tapos meron din tayong adolescents, okay? Mga adolescents natin, and then of course, mga adult, tama? And that legal authorization sa children, ang tawag po dito is what? Assent. Tama ba yon? Ang tawag naman daw po natin dito sa adult is consent. Ang tanong ko, ang assent and consent ba parehas yan? Yes or no? Yes or no? Ang assent and consent po ba parehas yan? Yes. Are you going to take note of the, ano daw po ba ang mga inclusion ng informed consent? Ayan ang tinatanong tama? O, ano ang inclusion ng informed consent? Of course, una sa lahat, may name ng patient. Tama ba? Name ng patient. Correct? Yes. And of course, kailangan malaman kung ano ang surgical procedure na gagawin. Surgery. Tama? At kung sino ang gagawa. So, ibig sabihin, doktor. Tama ba yon? Sinong doktor ang gagawa? Clear tayo doon. And of course, kailangan ba nandun ang operation to be done? Yes or no? Yes. And of course, kung hindi operation, procedure na gagawin. Procedure. Example, clinical trials. Tama? Procedure din yun Correct? So, sasabihin ba dyan ang mga risk and benefits? Yes. Advantages and disadvantages? Yes. And of course, sabi natin, kailangan ba nakasign ang patient? Signature ng patient. Yes or no? Yes. And of course, kailangan ba ng witness? Yes. Kahit isang witness lang ba? Yes. Kailangan lang may witness. Okay. Pero, as much as possible, sana dalawa ito. Clear tayo doon. Now, ang tanong ko, ang nurse ba po pwede mag-witness? Pwede bang mag-witness ang nurse? Okay. Pwede pong mag-witness ang nurse. Actually, sa signing of consent, witness ka. Tama ba yon? During the signing of consent. Pero, pagka ikaw, during the signing of consent, ikaw ay witness. Natatandaan ba to nung diniscuss sa inyo? But, after signing the consent, tatandaan mo, after signing the consent, ikaw ay advocator. Okay? Patient advocate ka na. Okay, advocator ka na. Ibig sabihin, kung ano daw yung pinirmahan ng pasyente, dapat yun daw po ang masunod lang. For example, ang pinirmahan lang is removal of your appendix. Tapos, anong nangyari? Nagkaroon ka ng removal ng gallbladder. Kaso, during the time of operation, the doctor has decided to remove the appendix as well. Pwede ba yun? Hindi pwede. Mag-i-stop ang operation simply because it is not included in the consent. Clear tayo doon? Kung wala sa consent, i-stop mo. Ano sasabihin mo? Stop! Hindi yan pwede, doctor. Diba? Yun ang sasabihin mo, correct? Yes. So, sabi natin, advocate ka after the consent has been signed and witness ka during the signing of consent. Clear tayo doon? Clear? Clear. Now, ang tanong ko, so, ano ang pinagkaiba ng assent sa bata ginagawa? Ang consent sa matanda. Pag bata, tatandaan mo, approval lang. Okay, gesture of approval lang ang kailangan. Gesture of approval lang. Anong ibig sabihin ng gesture of approval, guys? Ibig sabihin nito, ikaw, ang bata tumango, nag-smile, or nagsabi ng yes. Clear? Ibig sabihin na simple nodding can already tell you na ang patient po ay pumapayag kasi nga kailangan may gesture of approval lang. Tama ba? Yes? Natatandaan pa po ba yon? Now, ang tanong ko, paano po kung adolescent na to? Ibig sabihin, less than 18 pero more than 12. Tama? Tama, mali? Tama. So, sabi natin, kung ito ay ito kasi adult automatic, more than 18 to, tama? Ito naman less than 12. Tama? Yes? Yes. Ang tanong ko, kung sakaling adolescent to, meron kang dalawa ngayon na pinag-uusapan dyan. So, ano yung dalawang pinag-uusapan mo? Okay. Number 1 is emancipation. Emancipation. Tama ba? And yung isa, unemancipated. Emancipated. Okay. Emancipated.
minors. Clear tayo? Meron ka tinatawag na, kasi di ba mga minor to? Yes. Mga minors ba yan? Yes. So, kung mga minors yan, meron ka tinatawag na emancipated minor, mga unemancipated minor. Tama? Ano ang mga kasama sa mga emancipated minors? Emancipation. O, number one, kailangan ito ay kasal. Okay, kung kinasal na yan less than 18, automatic, po pwede na siyang mag-sign ng consent. Po pwedeng buntis or nanganak. Buntis or nanganak. Oh, kasal, buntis, nanganak. Emancipated yan. Clear tayo doon. Clear? Clear? Sabi, kasal, buntis, nanganak, emancipated yan. Clear? Pero, ano naman ngayon ang mga unemancipated? Sila po yung mga batang adik. Tama? Batang adik. Tama ba? Tama. 'Di ba? Mas madaling tandaan. Batang adik, 'di ba? Bakit may juvenile delinquency? Juvenile delinquency. Tama ba 'yon? Ibig sabihin, sila yung mga gumagawa ng mga gawain pang matatanda na supposed to be dapat hindi rin ginagawa ng matatanda. Example, alcoholism. Example, drug abuse. Example, nagkakaroon sila ng engagement to sexual yung mga premarital sex. Yan. So, ibig sabihin, ito yung mga alcoholics, or po pwede mga drug abusers, or po pwede nag-engage sa premarital sex. Tama ba yon? So, ibig sabihin, if they want to be treated dun sa mga criteria na yan, automatic po pwede na sila mag-sign ng consent. So, just in case, ikaw daw ay nagpe-premarital sex, nagkaroon ka ng suspicion of pregnancy. Okay, pregnancy. Automatic, a consultation for suspicion of pregnancy would fall under unemancipated or emancipated. Ano po? Yes? Kung pinag-usapan daw po, suspicion of pregnancy would fall under unemancipated or emancipated. Suspicion pa lang naman. Unemancipated minor. So, pwede pa. Pero pag ito ay buntis na, confirmed, nasaan na yan? Emancipated na. Clear tayo doon? Clear? Madali ba? Yes. Okay, now. So, pagka pinag-usapan naman daw po natin yung adult, yung mga adult po, tatandaan mo, yung consent mo aside from that would now fall ang alin? Ang advance directives sa adults. Advance directives. Tama? Directives. Sino gumagawa ng mga advance directives? Malamang yung mga matatanda. Adult na yan. Tama ba? So, there are two types now of your advance directive. Okay? So, meron ka tinatawag na living will and your special power of attorney. Tama ba yon? Yes. Or, living will or power of attorney. Yan, attorney. Okay? So, sinabi natin sa power of attorney, dalawang uri. Meron kang temporary and permanent. Tama ba yon? Yes. Now, pag-usapan natin sa advance directives. Why do we need to have advance directives? Okay, eto ha, bakit daw kailangan merong advance directives? Para daw, ito ay, okay, sabi, to avoid confusion. Avoid confusion. Okay? Bakit? Kasi nga, para saan ba yung advance directives? Ito daw po ay futuristic. Future. Okay, plans. Kung future plans po ito, tatandaan mo, kung future plans po ito, ano yung mga future plans? Okay? Future plans for medical care. Okay, for medical care. So, kung ano-ano po yung mga medical care that can be done to them, example, CPR, po pwede bang, gusto ko mag-CPR pa ako. Yan, CPR, pwede yan. Ay, gusto ko na kasi naka-DNR na ako. Or DNR with meds, di ba? DNR with meds. Do not resuscitate with meds, di ba? Pero po pwedeng magbigay ng meds. Clear tayo doon. Ay, gusto ko kasi fluids lang. Yan. So, technically, sino nagde-decide niyan? Si patient pa din. Okay, tatandaan, patient decides for this. Nakakaintindihan. Hindi po kung sino man na magde-decide niyan, si patient lang po. Nakakaintindihan. And everything will be placed now doon sa kontrata. Anong kontrata? Tawag, advance directives. Now, ang tanong ko, if these are future plans, should this be approved by your
Okay. Magiging approve pa po ba ito ng mga attorney natin? Yes or no? Yes. Ibig sabihin, i-approve po ng court to, ng judge. Clear? May approval pa po ng judge yan. Clear tayo doon? Doon sa ating mga living will, wala namang problem dyan sa living will na yan. Except that, for example, ako ay mamamatay na, debilitated na ako, 'di ba? Future plans daw kamo eh, 'di ba? Bakit natin ginagawa yung future plans? Is because baka dumating yung point na ako ay debilitated na and I need somebody to take care of me. Tama ba yon? Eh kung walo yung anak ko, kung wala akong advance directives, magkakagulo sila sino mamamahala sa akin. Clear tayo doon? So, ang mangyayari dito, pagdidesisyon na ni patient yon. Yun nga lang, okay, anong ginagawa? Ang ginagawa po dito is, ina-apply sa court. Nagkakaintindihan? Okay. Ina-apply sa court. Pagka in-apply po to sa court, automatic po, kailangan titingnan muna ni patient at titingnan muna ni attorney or ni judge kung wala bang vested interest yung anak. Okay? Para alagaan yung for example, ako nanay. Example lang kunwari Leo, ikaw anak ko. I want you to take care of me, okay? When the time comes that I become debilitated. Okay? For example, may Alzheimer's kasi ako eh. Ngayon gusto ko alagaan mo ko. Ngayon, i-apply kita sa court. Pag in-apply kita sa court, hindi yun 100% a-approvean kagad because the court will be the one to investigate whether you have manipulated my brain or meron ka bang vested interest. So, hindi yan basta-basta, inaaprubahan ng lawyer yan, ng korte yan, nagkakaintindihan. So, ibig sabihin, baka mamaya marami ka palang utang, yung pala, tinakot mo pala ako. Tama ba yon? Kasi ang consent dapat, ang legal authorization dapat, voluntary. Clear tayo doon. Walang pananakot, walang coercion na nagaganap. Clear tayo doon. So, once na sinulat ko, automatic, at ito ay in-apply sa korte at inaprubahan ng korte, that becomes final, permanent power of attorney na yon. Pero hanggat nagkakaroon pa tayo ng ongoing process, ang tawag permanent power of attorney. Clear tayo doon? Temporary power of attorney, basta ongoing pa siya. Clear? So, kung ongoing pa, temporary pa yon, pero pwede ka na mag-OIC. Okay? Ibig sabihin, officer in charge ka na, correct? O sige, hanggat hindi pa ina-aprobahan ng korte, ikaw muna mag-alaga sa akin. Pero pagka nag-alaga ka na sa akin, pagka na-aprobahan na yon, final na yon. Kung 8 kayong magkakapatid at ikaw, Leo, ang anak ko na binigyan ko, inatasan ko to take care of me, wala nang karapatan yung ibang anak ko to decide. Unless, magkaroon ng problema si Leo. Tama? Yes, mapupunta na ngayon sa next skin, ganun ang mangyayari. Clear tayo doon? Now, ang tanong ko, so sinabi, permanent power of attorney. Meron naman tayong tinatawag ditong with proxy. Tama? Okay. Pag sinabi mo naman with proxy, eto naman daw po, on my behalf. My behalf. Pag sinabi mong on my behalf, automatic, ma-add ngayon na, okay, ang ginagawa ng mga may proxy, automatic, ito naman ang example niyan. For example, anak ko si Monica. Okay? With proxy ang pinag-uusapan na anak ko si Monica, 'di ba? Iniluwal ko siya sa matres ko, tama? Okay. Yes. Ngayon, nung inanak ko si Monica, ano nangyari? Kaso, papunta na ako ng US. Correct. Kunwari nandito kami sa Philippines ni Monica. Papunta na ako sa US, kaso si Monica would want to stay in here. Minor pa siya. So, anong gagawin ko ngayon? Ang gagawin ko ngayon, magtatalaga ako ng proxy. Clear? For example, si EU, yan. Okay, kunwari si EU. Ayan ang aking kapatid. Kaya gusto ko siya na mag-take care kay Monica while I am in the US. Clear tayo doon? Now, yung proxy, sila lang po, ano lang po ang po pwede nilang gawin. Okay? Sila ang magde-decide during an emergency situation. Clear tayo doon? Emergency lang.
Pero, not with all elective surgeries. Hindi po kasama ang elective surgeries. With elective surgeries, who's going to decide? It's the mother. The mother, the father. Tama? The parents ang magde-decide pag elective surgery. Kagaya ng circumcision, sino mag-ano niyan? Magde-decide? Parents, kasi elective yun eh. Tama? Paano kung removal of gallbladder? Parents pa rin. Ruptured appendix. Proxy, pwede na yung proxy. Emergency ang ruptured appendix, tama ba? Yes, appendicitis is emergency. Paano kung Whipple's procedure? O yung magkakaroon ka ng problema sa pancreas mo, tinanggal. O anong gagawin? O, kung tatanggalin yung pancreas kasi nag-pancreatitis, is it an emergency? Yes. Tama ba yon? Yes. Ibig sabihin, basta emergency, sino magde-decide? Proxy pwede. Proxy. Clear? Pero, pagka-permanent, kailangan magpadala na ng yung papers, ipapadala ngayon sa akin, tapos isa-sign ko, ipapadala ko ngayon sa Philippines. Clear? So, ganun siya. Okay tayo doon ha. Clear po ba tayo dito? Clear? Madali, no? Madali. Now, gusto ko lang bumalik dito ng konti, no? Gusto ko lang bumalik dito sa sa consent dun sa emancipation and unemancipated. Tuwing kailan ba 'to ginagawa? Okay. Dun sa mga emancipated and unemancipated, kung ito ay malayo ang kung far away from home, yung bata, from home. Okay. So, pwede yang gawin pagka far away from home and that the parents hindi niya na kayang pumirma pa. Tama ba 'yon? Yes. Kung far away from home, pwede yan. Okay, gawin yan. And aside from that, example is kung siya ay nasa military services. Tama ba yon? Yes, military services. Ano pa? At kung sakasakaling, siyempre, sinabi na buntis, okay, saglit ilagay natin to para hindi magulo. Ilagay natin ito doon sa emancipation. Okay, yan. Far away from home, military services, yan, kasi malalayo sila, tama? Tapos nabuntis ng anak. Or, ang sinabi ngayon, pag ang minor daw po ay inutos ng court. Example, namatay na buong kapamilya ko dahil kasi nag-car crash or nag-plane crash, tas ako na lang ang nabuhay, ako ay minor. Pwede bang sabihin ng korte yon? Oo naman. Pag inutos ng korte na, sige, ikaw na mag-decide sa sarili mo, bahala ka na sa buhay mo. Okay, pwede ka nang pumirma. Clear tayo doon. So, sabi natin, ang emancipation far away from home, military services, court order, at nabuntis ng anak, at kasal. Lahat yon pwede mangyaring pumirma ang alin, ang isang taong emancipated. Clear tayo doon? Clear? O sige, punta ngayon tayo dito. May tanong pa dito, wala naman. Madali no?